Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig. Bago pa lamang po ang channel na ito at ngayon lang po ako mag-share ng mga sinulat ko. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Ang series na ito ay naglalaman ng 3 Philippine mythology. Ito ay ang Baconawa, Mambabarang at Tiyanak. Philippine mythology. Tiyanak. Naniniwala ba kayo sa tiyanak? Ang kwento na ito ay itatampok ang kwento ng isang babae na mas piniling tumakbo sa responsibilidad kaysa harapin ito. Sa isang ospital sa Maynila ay may isang nurse. Siya ay si Miraya. Madalas ay graveyard shift siya. Kaya't nilalakasan na lamang nito ang loob kahit pa ay matatakotin ito. Di na bago sa pandinig nito ang kwentong kababalaghan sa loob o labas ng ospital. Mag-iisang taon pa lamang itong nananarbahuhan dito. Normal naman ang lahat, ngunit gabi noon, oras na para siya ay mag-rounds. Namumutla siya dahil nitong mga nakarang araw ay napapadalas ang pagsakit ng kanyang tiyan. Bes, mag-file ka muna kaya ng leave. Nakaraan pa yan eh. Nag-aalalang sabi ng kaibigan ni Miraya. Di bes, kaya ko to. Hindi din kasi baka may nakain lang ako. Sagot nito at nag-rounds na. Matatapos na sana siya, ngunit nakita niya na may naiwang trash bag sa hallway. Siguro ay nakalimutan na ng janitress nila dahil may edad na rin ito. Kinuha na lamang niya ito at siya ay nagtungo sa garbage room. Ngunit siya ay napahinto. Isang mahinang iyak ng isang sanggol ang kanyang narinig. Ngunit nawala naman ito agad. Kinabukasan ay okupado ang lahat sa ospital. Nurse Miraya, baka pwedeng ikaw munang mag-assist kay doktora. May emergency lang kasi talaga sa amin eh. Pagmamakaawa ng isa niyang katrabaho. Pumunta siya sa room kung saan siya ay mag-assist. Doon ay nakita niya ang isang babae na nangihina at umiiyak. Doktora, ako nga po pala yung sub kay Nurse Rin. Sambit ni Miraya sa doktora. Okay, pakibantayan muna siya saglit. I'll be back. May need lang sa kabilang ward. Just make sure na hindi siya makakatakas na naman. Ayoko nang madagdagan ng problema. Nag-aadaling bilin nito. Nakatayo lamang si Miraya habang inaayos ang swero ng pasyente. Baby, sorry mahal na mahal ka ni Mami. Umiiyak na sambit nito habang hinihimas ang tiyan. Nurse, mahinang tawag nito. Po, sagot niya. Magsi-CR po ako, paalam nito. Naku ma'am, baka pwede pong antayin na natin si doktora. Pagtanggi ni Miraya dahil mahigpit na bilin nito ng doktora. Di pa sana niya ito papayagan, ngunit nakaamoy siya ng malansang amoy. Mukhang ito nga ay nadudumi. Sinamahan niya ito, ngunit lumipas ang ilang oras. Ay di pa ito lumalabas. Sa kabay, binuksan niya ang pinto at tumambad ang bakas. Ang mga dugo sa pader ng CR at ang dugo ang ulo ng pasyente na tila ba ay pinaghampas sa pader. Lumipas ang isang linggo matapos ang insidente. Bes, huwag mo sisihin ang sarili mo. Balita ko kasi yung pasyenteng binabantayan mo ay nagpalaglag daw ng baby. Tinakasan niya ata ng bait, kaya ganun. Kwento ng kanyang kaibigan. Sa pag-iisip pa lamang nito, sa sinabi ng kaibigan ay mas sumakit ang kanyang tiyan. Bes, baka ulcer na yan ah. Banggit pa nito. Uumpisahan na sana niya ang kanyang rounds, ngunit
Narinig na naman niya ang iyak ng sanggol mula sa garbage room. Tumayo ang kanyang balahibo dahil palakas ng palakas ang tunog habang siya ay palapit. Mas lalo siyang namutla nang maalala niyang kwento ng nagpalaglag na babae at ang kwento ng matatanda sa kanila patungkol sa tiyanak. Ito ay mga walang muwang na sanggol na namatay bago pa mabinyagan. Ito ay nagpapalit ng anyo mula sa isang maamong sanggol patungo sa isang mabangis na nilalang. Palakas ang palahon nito. At ito ay kanyang nakumpirma na nagmumula sa isang balot ng plastik. Ito ay kanyang agad na binuksan at tumambad ang isang sanggol. Palusog ito at kaparehas ng kanyang mga ngiti. "Mama," salita nito na tila ay tuwang-tuwa sa kanyang presensya. Naluha siya nang makita ito. Ngunit ang maamong mukha nito ay napalitan ng magaspang na balat, nalilisik na mga mata at matatalim na pangil. Mamamatay tao," sambit nito at siya ay sinunggaban. At siya ay napahiga na lamang sa sahig habang ito ay unti-unting nauubos. Habang ito ay unti-unting inuubos ang kanyang dugo mula sa laslas sa kanyang leeg. Bago pa magdilim ang kanyang paningin ay muli niyang naalala. Ang tiyanak na nasa kanyang harapan ay hindi anak ng pasyenteng nagpalaglag sa ward, kundi ito ay anak ng isang nurse. At ang nurse na ito ay siya. Naalala niya kung paano niya ito pinalaglag dahil kung hindi siya pahihintulutan sa pag-aaral ng nursing. Kamatayan man ang kapalit, ngunit masaya siyang mamamatay sapagkat nasilayan niyang mukha ng anak niya na kailanman ay hindi na niya masisilayan. "Patawad, anak. Patawad," sambit niya at siya ay tuluyan ng nalagutan ng hininga sa pangil ng sariling anak. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig. Kayo, naniniwala rin ba kayo sa tiyanak? Just comment down below your answer. Please like, share, and subscribe to our channel. Thank you.